Hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyo lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 1 piso Serizal 2003. Magnetic, yan, magnetic. Kasi itong 2003, may mga nagtatanong rito sa 2003 na to Tinatanong nila, possible transitional mint error ba ang 2003 na magnetic? Yan ang katanungan nila. Kasi nga, mula noong 1995 to 2003, ang metal content ng coins na 1 piso Serizal, non-magnetic siya. Nickel copper zinc yata yung ang kanyang metal content, nickel copper, ang kanyang metal content. Ngayon, di tumigil na sila sa paggawa nung 2003. Ngayon, di magkakaroon na ng transition mula 2004 hanggang 2017. Gagamit na sila ng nickel plated steel. Ayan. Ang system ngayon, ang tanong ngayon, bakit nagkaroon ng 2003 na magnetic? Samantalang kailangan mag-umpisa sila sa 2004. At saka, bakit medyo konti yata yung ginawa nila 2003? Siyempre, unang salubong yan ng transition coins. Ang kailangan, marami silang ginawa. May mga naligaw na na magnetic na 2003. Sa numista kasi may nag-submit may nag-submit ng ganito, ayan Sa 2003 may nag-submit 10%. Tapos meron pa nag-submit ng frosted 0.3. Ang hirap hanapin nung frosted na yan, pero itong 2003 yung normal letters, madali pong makita. Marami po siya, yung non-magnetic, marami po ang may hawak niya, pero 10% lang. Kailangan kung sa unang gawaan ng mga transitional na coins na ganyan kamukha ng 2004, 36% kaagad. Ang 36% ang dito sa numista, ayan 2004 Ibig sabihin, napakarami kaagad ginawa. Kasi transitional mag-transition na, magpapalit na ng metal content Ayan, kaya nagtatanong ang ibang kababayan natin, posible ba na mint error ang 2003 magnetic? Posible po, posible. Yan. Ayon lang po sa sa akin yun pero ang talaga makapagsasabi niyan ang central bank. Paano naging posible? Ganito yan. Halimbawa, siyempre, ubos na yung ubos na yung metal na na nickel copper. Ubos na. Kasi yun non-magnetic. Sabihin na lang nating non-magnetic. Ubos na. Ibig sabihin, yung mga manggagawa, ang hawak na nilang ang meron na silang stock, yung magnetic. O baka ginawa nila ngayon dun sa makina, tinesting nila, Nag-testing sila ng makina. Umaandar pa ba yung makina? Pero nakakasa pa yung yung 2003 yung 2003 na pantatak, nakakasa pa. O sige, tinesting natin. Boss, walang sir, wala siyang planchet wala siyang blanco. O sige, lagyan mo. Sir, lalagyan ko ba to? O sige, lagyan mo yan, testing natin. Yan, baka ganun nangyari. Tinesting, nagtatak. Kailangan, kung tinesting man nila yon, sana inihiwalay nila. Pero siyempre, central bank pa rin magsasabi kung talagang mint error talaga ang 2003. Kasi po siyempre, sa regulation may yung paggagawa kasi po ng coins, regulated po yan. Hindi ka kasi tapos na nga yun sa 2003, papasok na yung 2004 Siyempre, puro 2004 na ang gagawin nun. Siguro, nag-testing, kamukha sinabi ko kanina, nag-testing yung mga manggagawa. Tapos, naparami yung na-testing nila. Pero 10% ang umikot sumama sa sirkulasyon. Kaya lang hindi lang talaga natin masasabi kung talagang yung pagkakagawa nun, dapat o hindi. Yan. Ang central bank lang po talaga ang makakapagsabi niyan. Ayan po. Kasi, itong 2003, mahirap
mahirap i-distinguish, kung basta mahirap matukoy yung 2003 magnetic at saka non-magnetic, kailangan ma-magnetic mo pa. O mukha ito isang coins na to, ha. Ayan. Isang coins na yan. Kamukhang kamukha siya eh. Parehong-pareho ang kanilang mga ano, ha. Parehong-pareho ang kanilang itsura. Wala siyang pinagkaiba. Yan. Ano po yan, ha? Titignan natin. Non-magnetic po yan. Yan, non-magnetic, oh. Hindi siya namamagnet. Ito, namamagnet, oh. Yan. Pero yung itsura nila, mahirap talaga malaman kung di mo mamagnet. Pareho sila, ha? Yan. Parehong-pareho sila. Pati din sa likod, yung likuran. Yung mga letters, pareho. Ibig sabihin, isa lang ang ginamit na ano. Isa lang ang ginamit na pantatak. Kung ano, yung nakalagay na 2003 dun sa ano. Yung nakalagay na 2003 dun sa makina, hindi pa nila kinakalas. Yun ang pinang-testing nila. Bagay, yung mga ano kasi po yung ganyan eh. Yung mga error coins na ganyan eh, hindi po maiiwasan yan. Eh, para sa ating mga mahilig mangolekta, mahilig sa coins, eh, mas pabor sa atin kung may error. Kasi nga, siyempre, magkakaroon na tayo ng ano, magkakaroon na tayo ng ano ha, ng transitional mint error. Wala pa po tayo niyan eh. Sa ibang bansa po kasi meron ng ganyan ha. Meron ng ganyan ano, may langgam ha. Meron ng transitional mint error. Yan. Yan, parehong-pareho sila, no? Walang pinagkaiba, pati yung ano, pero yung isa magnetic, yung isa non-magnetic, oh. Ayan. At saka mga kinukolekta ng mga tao, yung transitional, ano ha, transitional mint ha. Sa ano yung magpapalit, kinukolekta po ng tao yan. Halimbawa, 2003 tsaka 2004, kinukolekta po ng tao yan. Tsaka pati ibang bansa, nangongolekta niya, yung mga transitional coins. Mahilig po ang mga ano yan, mga kolektor. Ito, ipapakita pa ako isang coins dito ha. Ayan. Malalaman ba natin kung magnetic tong isang to o hindi? O yan o. Yung magsasabi, pareho-pareho yan eh. O. Mahirap lang i-distinguish yung ano, yung frosted ha. Mahirap malaman. O yan o. Ayan natin. Kung ano yung nilagay kong isang coins. Magnetic ba o non-magnetic? Kasi pareho-pareho sila eh. Pero ano po yan? Magnetic po yan. Ayan, mamagnetin natin. O, ayan, o. Sumama siya sa magnet. Dalawa yung magnetic ko. Ito isa, hindi. Ayan. Ayan po. Ayan, tulad nga po ng sinasabi, yung mga error coins po, hindi po maiiwasan yan. Eh, sa atin po, pabor po talaga yan kung magkakaroon tayo ng transitional mint error. Kamukha nung sa yung 25 rin. Yung 25 centavos, may ano rin yun. Parang ganito ang nangyari doon sa 2003 1 piso BSP. Kaya lang, yung 25 centimo, ano lang siya, 1.2% ang mga nag-submit sa numista. Ang tansya nilang, ano, napaka-konti lang po nun, 1.2%. Ayun nga, kamukha nun, tinesting, nagtatak. Ito pong 2003 to, marami po 10% po siya, marami siya. Ayan po ang aking mga impormasyong nakalap ngayon tungkol sa 2003. Oh, kamukha doon po sa nagtatanong, posible ba na transitional mint error coins ang 2003, 2003 magnetic? Yan ang tanong niya. Posible ba? Possible transitional mint error po yan? Sa akin lang po yung opinion ko lang po. Posible po, possible po siya. Posible po siya talagang transitional mint error. Pero ang totoo po makakapagsabi niyan ay ang central bank. Sila po ang nasa kanila po ang jurisdiction para magsabi na nasa kanila ang katotohanan. Kasi nga, siyempre, sikreto yung mga yun, hindi basta-basta Hindi basta-basta nilalabas yan Pagka talagang hindi na talaga ginagamit yung mga coins, doon, pwede na nilang ilabas yung kung ilang ang mintage, kung anong klase. Yan. Kaya siyempre, tayo mga Pilipino, mga mahihilig sa coins, nag-aabang tungkol dyan. Tsaka, sana naman mint error siya kasi wala pa tayong mint error Magkakaroon na tayo ng yung transitional mint error, wala pa tayo Wala pa tayo niya sa ibang bansa, marami pa na po niyan. Yung mga Lincoln Penny, yung transitional mint error, binabantayan po nila yan. Okay po, sana po nakapagbigay ako ng kaunting aliw
kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.